Hello. Today, i-upgrade na natin yung ating NSS na 150 watts na power station. Papalitan natin yung battery, gagawin nating lithium. Kasi sa ngayon, lead acid yung battery niya. Kung kabibili nyo lang naman to, okay lang, gamitin nyo pa yung battery niya hanggang sa masira. Kapag sira na, yun, pwede nyong sundan yung video na to para meron kayong guide kung paano nyo ma-upgrade yung battery nyo. So, anong battery ba ang compatible dito? Anong pwedeng battery ang pwede nating ipalit? 18650 ba, mga lithium ion? Or 32650 cells na LiFePO4? Para makapag-decide kayo, kailangan nyo i-check yung voltage range ng original na battery. Nung tinest natin to, dinischarge niya up to 10 volts. Yun yung minimum voltage niya. At nung pag charge siya, usually, ang mga lead acid charge up to 14 volts to 14.6 volts. At pag titignan nyo yung charger niya, nasa 14.4 volts. Sabihin na natin 10 volts yung minimum voltage, 14.4 volts yung maximum voltage. Kung 18650 ang ipapalit natin, ang isang cell 3.7 volts, yung pala 12 volts yung battery nito. So, kung 3.7 volts to, kailangan natin ng naka-series ng 3. So, 3S yung battery pack natin. Kapag i-multiply natin sa 3, yung 3.7 volts na nominal voltage nito, nasa 11.1. Pero kapag sinarge to, umaabot to ng 4.2 volts. So, 4.2 multiply natin ng 3, 12.6 volts. So, medyo mababa siya sa maximum voltage ng charger natin na 14.4 volts. Ang mangyayari kapag itong ipapalit nyo, 3S na 18650, ma-overcharge yung battery natin kasi ang maximum voltage nito 12.6 volts lang. Kung gagawin nyo namang 4S yan, ang maximum voltage ng 4S, so magsiseries kayo ng 4 na cells, nasa 16.8 volts. Kulang naman na. Hindi na siya ma-full charge kapag 14.4 volts lang yung charger natin. So, 18650, hindi na pasok doon. Sa LiFePO4 naman, or 32650, ito yung sinasabi nilang drop-in replacement ng lead acid. Kasi halos same ng voltage. So, alam naman na natin na kapag lead acid, ang pwede nating ipalit doon, LiFePO4. So, in-explain ko lang sa inyo kung bakit hindi pwede yung 18650. Kasi kailangan yung voltage range nila magkapareho. So, kapag 32650 or LiFePO4 ang gagamitin nyo, kailangan nyo ng naka 4S. So, 4 na cells na ganito na naka-series para maging 12 volts. Ang minimum voltage nun ay 10 volts. So, pareho sa lead acid. At pag charge natin, ang maximum voltage niya nasa 14.6 volts. So, okay lang kung 14.4 volts yung charger natin kasi at 14.4 volts, full na ang LiFePO4. So kahit ano pong devices na lead acid ang battery, kung gusto niyang palitan ng battery, pwede ang LiFePO4 kasi nasa same sila ng voltage range. Kaya nila tinatawag na drop-in replacement ng lead acid. Ngayon, ilang cells ang pwede natin gamitin? Ang alam na natin, kailangan natin ng 4 na ganito. Pero pwede pa tayo mag-parallel para mas dumami yung capacity. Para malaman natin kung ilang cells talaga, kailangan natin buksan para tignan natin yung space. Kasi yung space naman ang magli-limit sa atin kung ilang cells ang kasya sa loob. Ayan. So, ito yung battery niya. 12 volts na 12 amp hour. Now, let's see kung ilang cells ang kasya. So, 4 na cells ang required talaga para sa 4S. So, kasya ang 4S dito. Kung magpa-parallel tayo, siguro pa ganito. Teka, gamit tayong cell holder. So, kasya ang dalawa. Kapag tatlo bang nakaparallel, yung holder lang, tignan natin. Sobra na. To. So, sobra yung pag tatlo. Dalawa lang talaga. Pero may space pa eh. Tingnan natin kung walang holder. Kasi pwede namang hindi tayo gumamit ng cell holder. Kasya ang tatlo. So, kasya ang tatlong parallel at 4 na naka-series. So, yun ang gagawin natin. So, before natin i-build yung battery natin, ay ipaparallel and itatap balance natin silang lahat. So, ibig sabihin, i-connect natin lahat ng mga positive na terminals at negative na terminals. Tapos, ito-charge natin up to 3.65 volts para mapuno silang lahat. After that, iwan natin ng 24 hours and then iti-check natin yung voltages nila kung may magdadrop ba. Kasi kung may magdadrop, papalitan natin kasi mahinang cell yun. And after nating i-charge at iwan natin ng 24 hours ay eto na yung voltages nila, pare-pareho naman. So, okay itong mga cells natin. Bubuuin na natin siya. So, ang pag-build ng battery ay 4S, di ba? Isi-series natin yung 4 na cells ng ganito.
Ayan. And then kakabitan natin ng BMS dapat dito. Pero syempre hindi natin pwedeng gawin yung ganito. So ang gagawin natin, ganito, pag ganyan. So buuin na natin. Takpan muna natin to para hindi natin ma-short, kasi kapag nagdikit tong dalawang to, maso-short yan. Ito yung pinaka main terminal natin. Positive, negative. So, ganun lang naman yun eh. Makita nyo yung flow. Negative, positive. Tapos second cell, negative. Positive to negative. Positive to negative. And then, ito na yung main, positive. Next ay ikakabit na natin yung BMS. Ang original na plano ko ay yung etong BMS ang gagamitin natin kasi mura siya. Kaso ay separate port siya. Kung gagawin natin common port ay magiging mahina siya. So gagawin natin ng review kung bakit mahina. Sinasabi ko mahina. So eto na lang yung gagamitin sana natin, kaso mahal din naman to. Nasa 300 pesos. So naghanap ako sa Lazada ng mas mura since hindi naman natin kailangan ng 100 amps talaga na BMS. Ang kailangan natin dito siguro mga nasa 20 to 40 amps. Kasi 150 watts lang naman yung inverter. Tapos isama mo pa yung ilang, sabihin na nating 100 watts sa USB and din sa 12 volts DC out. So mga nasa around 250 watts lang siguro ang maximum. At ang 250 watts ay kailangan niya lang ng, divide lang natin ng battery voltage. Nasa 20 to 40 amps ang kailangan natin. Pero mas maganda nasa 30 to 40 amps para meron tayong allowance. So naghanap ako sa Lazada ng BMS na mura at ito yung nakita ko. Mukhang okay naman. So orderin lang natin at hintayin natin dumating. At dumating na yung ating BMS. Ito ay 30 amps. So okay na, pasok na sa ating requirements na 20 to 40. I-verify ko lang yung mga connections kasi ang gusto natin ay common port yung BMS. Ibig sabihin magkapareho yung kung saan ikakabit yung charging and discharging. Kasi yung connector na ating power station, isa lang din naman, hindi naman magkahiwalay. Ayan o. Positive and negative, parehong dadaan dito yung charging and discharging natin. Kaya common port ang hinahanap natin. Yung sa balance leads niya ay hindi pa nakakabit kasi pwede mong dito na i-directly i-solder yung mga wires. Pero kung gusto mong gamitin to, ayun, mas okay naman. Ito solder lang naman, madali lang i-solder to. Kapag isa-solder nyo to, magandang nakalagay pala ito. Nakalimutan ko ikabit agad kasi kapag hindi at masyado yung pinainit, matutunaw yung plastic na to. Hindi na tama yung orientation niya. Ayan. Tapos ito ikakabit natin sa battery natin. Baliktad ata. Parang dapat etong B- nandito. Bali dapat ganito yung orientation ng wire. Kala nga. So baliktad nga. Kung titingnan nyo yung picture, eto. At makikita nyo B- dito. So kapag ikakabit nyo to, dapat etong black wire nandito sa side na to. Kasi B- tapos B+ dito. Kaya kapag i-check nyo to, B+ tapos sa negative na wire, connected sila. So dapat talaga hindi lang nagre-rely sa kulay. I-check nyo yung markings na nakalagay dito at i-tester nyo. Madali lang naman i-test. B- dito dapat, kung dito yung black, sila yung connected. Ayan. At yung B+ nandito. So ililipat lang natin yung wires natin. Ito mga to, itataas lang to. Tapos pwede nyo nang hilain yung wire. Ayan. Ilipat din natin tong red sa kabila. Tapos makikita nyo may parang hook dito.
Yun yung nakataas dapat. Tapos push nyo yung tab para hindi na mahila. So, ayan. So, ito yung diagram kung paano ikakabit. Sundan nyo na lang. Iso-solder ko na lang sa tabbing wire yung eto mga to. Hindi ko pa pala nakabit tong mga main na terminals natin. Ah, fuck! Fuck! Ah! Sabi na nga ba eh. Nasa isip ko pa lang, iikot to. Hahawakan ko na, sabi ko. Tapos biglang umiikot. Natunaw. So, nagkakamali din tayo pag nagiging masyado tayong relax. Bago ko pala muna i-solder to, solderan muna natin ng main connectors. Bali, ang wire na gagamitin dapat natin ay 12 gauge wire, kaso wala akong available na ganun. Ang meron na sa akin ay 14, so dodoblehin ko na lang. Okay din kapag dinoble natin, kasi pwede nating i-distribute. Ang limpis na soldering wire ko, na kasi naubusan na. So, ito yung positive natin. Main positive sa negative dito sa P-. Pan muna natin para hindi ma-short. Ito na naman tayo. Start na natin i-solder yung ito. So after nito, main positive, so negative naman. Dito yan sa baba. It's up to you kung gusto nyo mag-start sa negative or sa positive. Pareho lang naman. Basta magkakasunod lang. Sundan nyo na lang yung diagram. At pinakahuli, yun nandito. Kailangan pala natin mag-solder from dito. B negative. Papunta sa ating main negative. Nalagyan ko na lang din ng ganito para madaling ikabit. Lagyan natin ng piece of insulator. Ice cream. Kasi baka kumiskis dito sa terminals ng ibang cells. Ayos, walang sumabog. Check natin kung gumagana yung BMS. 8.70. So, tulog pa. Try natin i-charge. Try ko dapat buhayin gamit yung power supply. Kaso naisip ko, pwede kayang ito yung panggising natin. Positive to positive. So, meron na nakitang tornilyo na medyo mahaba. Kapareho lang siya ng size ng pang 2650. 4mm ata to. Then negative. Yan. Check natin dito. So, ayaw magising. Try nating i-charge. Ayan, nagising na. Charge na siya. Check na natin yung voltage. Kanina, nasa 8 volts lang. Ayan, 13.8 na. Totoong 13.8 ba? Dito yan. Ayan, 13.8 nga. Hindi nyo na kailangan ng power supply para gisingin. Mag-work naman siya kapag chinarge nyo na sa power station. So, tinatanggal ko lang ulit kasi kailangan natin maayos yung size. Kasi maluwang siya. Ayan o, aalog-alog siya dito sa loob. Kailangan natin ng spacer sa taas. Hanap lang ako kung anong pwedeng mailagay. So, nakakita ko ng mga EVA foam. Pwede kayong bumili nito. May binibenta online. Press fit na lang. Maiipit na lang siya sa casing para hindi siya gumalaw. Pag nilagay natin, medyo masikip na. Yan, okay na yan.
Coveran natin na electrical tape para hindi didikit sa kung saan man. Yun. So, ganun nyo po mako-convert yung lead acid na power station nyo to life POR battery. So, ang nagastos natin ay around 2,000 plus. Gamit yung 12 pieces na life POR battery, mga tabbing wire. Yung tabbing wire nyo kailangan ay yung pang walang cell holder kasi magkaiba yung distance ng butas sa may cell holder at sa walang cell holder. Tapos, ano pa yung ginamit natin? Mga wire at yung BMS natin. 2,000 plus lahat yung nagastos natin. Ayan. Pero after natin ma-convert, almost 3 times na yung capacity na magagamit natin sa battery. So sa susunod na video natin, i-test na talaga natin yung power station gamit yung bago nating battery. Ika-capacity test natin, lalagyan natin ng load, check natin yung BMS, check natin kung gaano katagal i-charge, kung ma-over discharge ba siya, at explain na siguro natin kung safe pa rin ba na life POR na yung battery natin kahit pang lead acid yung charger nung power station. Ilalagay ko yung link after ng video na to para pwede nyo nang panoorin. Kung may katanungan pa po kayo, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe, and I will see you again next time. Bye!